Dili pa ko mo sugod og gamayng kuan to kanang refresher sa atong sa ulugon karong gabi nga mao ang presentation of the child Jesus or ang ang paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo. Gamay lang nga note ani mahitungod sa kinabuhi ni Saint Blaise or San Blas nga taga Sebaste dito sa Armenia. Usa siya ka physician, usa ka doktor, no? Usa ka obispo sa Sebastia, no? Unya giisip siya nga usa ka santo ug usa ka martir. Martir tungod kay ang iyang kamatayon miagi siya torture, no? Gitorture ay ang iyahang lawas ug usa ka iron combs kanang sudlay nga iron giputaw nga gi scrape ang lawas, gibunal-bunalan, gitorture siya sa usa ka puthaw nga sudlay og ending gipunggutan po siya liog. Mura po siya si Juan nga magbubunyag gipunggutan siya liog. Ang legend mahitungod ani ni San Blas ngano nga matag February 3 dunay pagkahimuon nga pagpangayo sa mga kaning throat kaning tutunlan dunay sakit sa tutunlan nga ginamit ang duruha ka kandila nga gi-cross mao kini ang mga mosunod, no? Kani si Blas nagtuon og filosofiya isip usa ka batan-on, nahimo siyang doktor dito sa Sebaste in Armenia, ang iyahang lugar nga natawhan. Unya ang iyahang pagkadoktor kaning naghimo siya og kanang trabaho sa iyang pagkadoktor nga dunay mga miraculous dunay mga milagrong mga panghitabo, no, nga sa iyang gihimo, no? Isip sa dihang namatay ang obispo ditong dapita sa Armenia, sa Sebaste, gipili siya nga mooy mo hulip isip usa ka obispo dito sa maong lugar, no? Of course, ang tanang mga katawhan miuyo ni ana. So, tungod ni ini sa iyahang pagka-obispo, mipakita siya pipila ka mga milagro nga nahitabo. Daghan kaayo siya nga gipang-ayo nga mga tawo mianha kaniya, giayo both sa ilang espirituhanon nga sakit o sa iyang lawas nun nga sakit. Bisan gani kuno ang mga wild animals, no, nga muduol kaniya unya iyang blessingan, no? Dunay mga milagro nga nahitabo. Kining ang siglo anis na siya sa mga 316. 316 means 4th century ni si San Blas, 4th century. Unya kani si Agricola nga usa ka gobernador sa Cappadocia diha sa parte sa Armenia, miabot siya sa Sebastia unya tungod sa order ani ni Emperor Licinius ipapatay ang tanang mga Kristiyanos. So tungod ni ana, gidakop si Blas, isip obispo kay Kristiyano man siya, unya gidala siya, gitaral siya ngadto sa bilangguan, unya dito sa bilangguan dunay usa ka inahan nga miduol nga nagdala sa iyang anak nga natukan aning bukog nga perting dakua. Dako kayong bukog nabukog ning iyang anak, no? Unya dito atubangan ni San Blas miluhod siya og ang bata iyahang giayo, no? Giayo sa naayo gyud ang bata, no, sa iyahang throat na tungod ni ana wala na gyud mapugni, nisikat gyud og maayo si San Blas ug tungod ni ining iyang pagkasikat, no, muna gilutos siya, gitorture siya, dayon gipunggot iyang ulo. Og dinhi nagsugod ang kining pag-ayo, kining pagpangaliw po sa pangama ni San Blas nga pinaagi sa iyang
intercession mamaayo ang dunay sakit sa throat, no? Pinaagi sa kinang gitawag og ang instrumento nga kandila. Kini tungod kay gahapong adlaw mauman ang presentation of the child Jesus, ang Candle Mass Day gahapon. So tungod niya na ang katong mga kandilang gibinditahan mo ay himuong i-cross baatan unya ibutang sa tilaok unya dunay isulti nga pag-ampo pinaagi sa pangama ug pangalian ni San Blas nga atong himuon karon human sa akong homilya. Wala pa ko gasugod sa homilya. Introduction pa to. Akong balikan lang ang gamay nga ang kasaulugan kagahapon adlaw kay mao man atong focus karong gabi igod kanang presentation of the child Jesus or ang ikaupat nga misteryo sa kalipay nga mao ang paghalad sa Dios ng bata dito sa templo. Tutulog ka mga butang lamang ang atong hinumduman kung maghisgot ta og presentation. Una, nga dungan niining maong kasaulugan mao ang purification of the Blessed Virgin Mary, ang paghinlo sa mahal nga Birhen Maria. Meaning, a ritual sa paghinlo sa mahal nga Birhen Maria kay wala may kinahanglan siyang hinluan kay immaculate man siya. Ako nang i-explain. Ikaduha, ang pagkonsagrar sa firstborn son, ang unang anak nga lalaki, ang panganay nga anak nga lalaki kinahanglang ikonsagrar dito sa Ginoo because kini siya giisip nga he belongs to God. Ang tanang mga firstborn sons, why labot ang daughters ha, sons, sila ang giisip nga mga they belong to the Lord, no? Ikatulo, mao ang pagsaulog nato sa gitawag og Candle Mass Day, ang kining misa sa Candelaria. Ang misa diin binditahan ang mga kandila. Tagsaon nato na era kabalaka kay mahuman na tarong adlaw. Purification, nganong gitawag man og ang paghinlo sa mahal nga Birhen. Tungod kay sumala sa balaod ni Moises, ang babae nga mga nak, no, giisip siya nga hugaw. Tungod ni Ana, tungod sa iyang pagkahugaw, ang mga babaeng bagong mga anak, ipalayo siya sa komunidad, i-isolate, no? I-seclude. Meaning, dili siya pwede makighalubilo sa mga pamilya, sa komunidad, dili siya pwede nga muhimo sa regular o normal nga mga gibuhaton kada adlaw. She has to stay at home for 40 days. Kung babae pagyud ang iyang anak, it will be doubled. Pasabot nga imbis 40 kaadlaw ra, 80 kaadlaw siya nga magmukmuk sulod sa iyang balay nga dili siya pwede makighalubilo kay hugaw lagi siya tungod kay bago siyang nanganak kay sa pagpanganak manggod naamanggoy mga dugo nga manggawas ni ana. Nya ang dugo para sa mga Hudiyo is always renders a person unclean, hugaw siya. Tungod ni ana, si Maria mi undergo aning tanan. 40 days kay saan man ang yaha. 40 days siya nga wala makighalubilo sa mga katawhan. After 40 days, mao ning panahon nga dalhon mo present siya sa iyang kaugalingon dito sa templo. Unang adlaw nga mogawas siya sa templo, unya mao pud ni ang unang adlaw nga dalhon niya ang bata aron iyang ikonsagrar ang firstborn son nga mao si Kristo. That's why it's called presentation, ang paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo. Ug ang paghinlo ni Maria, dili siya angang hinluan kay immaculate man siya. Pero tungod kay si Maria usa ka Hudiyo, miagi siya, undergo siya aning the whole process of the ritual of cleansing and purification precisely because if it is only to kanabang fulfill all righteousness. Pareha ni Kristo nga wala siya isala, pero miagi siya sa pagpabautismo
sa pagpabunyag ni Juan nga dili siya angay bunyagan kay wala siya sala. Ang bunyag ni Juan ang mao man to ang bunyag sa paghinulsol. Si Kristo wala man siya sala pero gibunyagan. Si Maria nga wala po'y sala kay immaculate man siya pero mi-undergo siya sa proseso sa whole ritual sa Jewish tradition tungod kay mao man ni ang gisugo sa balaod ni Moises. Inaanak ka mga maayong tawo ni sila. No, the humility and the obedience of the Blessed Virgin Mary. Humanata sa una. Ay ang pamaagi di ay kung saon pag reinstate. Ang babae magudhuman siya mahinlo, ibalik na siya sa community and she will experience all the privileges na. She will receive all the privileges of being a normal woman within the community. Pero kinahanglan siya dito sa templo magdala siya og lamb, usa ka nating karnero ug ang salampati pigeon. Diri laing nailaing term is turtle dove. Karon aron nga mahinlo ang maong babae, kinahanglan nga sunugon ang lamb. Gitawag ni siya Holocaust. Kaning Holocaust mao ni ang pagsunog sa usa ka hayop aron pagdawat sa sovereignty of God, sa pagkagamhanan sa Ginoo, iyang ihalad sinunog Holocaust ang animal para sa pagdawat nga siya ang Ginoo mao ang labing gamhanan. Ikaduha, ang pagpasalamat sa maayong pagpanganak ug kaning pigeon or turtle dove para ni sa sin offering. Kay makasala, so kani pong i-offer ang pigeon mao ni ang paghalad sa paglukat sa ato mga kasalanan. Human niya na ibalik na siya. Arita sa ikaduha, ang balaod ni Moises nag-ingon nga ang unang anak nga lalaki kinahanglan nga ihalad sa Ginoo tungod kay kini sila firstborn children belong to God, yun na siya. Ang mga second, third, fourth, and fifth, dili ra. Wala ra na siya. Pareha rin ang mga lalaki ang first ang citizens of Israel, ang mga babae mga second class. Inana ra na ang panglantaw sa kaniadtong panahon. So, muna hinungdan nga nung gidala ang batang Jesus. Pero ang pinakanindot mao kini ang candle mass. Diin man ni magsugod. Naa kini magsugod dihang ang usa ka sulugoon nga tighalad og sakripisyo sa templo nga ang iyang pangalan si Simeon. Kauban niya ang lain pod nga sulugoong babae si Ana. Gisaaran si Simeon sa Ginoo nga dili siya mamatay hangtod iyang makita ang kahayag sa tibuok kalibutan. Sayod bang kita kung kinsa ang kahayag sa kalibutan? No, ato na magiisgutan sa katong Pasko. Si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan nga dalhon sa templo ug didto gihulat ni Simeon ang maong higayon nga iya na untang matagamtam nga makita niya ang kahayag sa kalibutan aron ang saad nga mulabang na siya gikan dinhi padung sa laing kinabuhi mahitabo, no? So asa man ang kandilarya nagsugod, si Kristo nga mao ang kahayag sa kalibutan nga maoy gidala ni Maria, nga maoy gikugos ni Simeon ang kahayag ug niingon siya, Master, now let your servant go in peace. Kay nakita ko naman ang kahayag ug ako na sapnay sa ako mga kamot, karon pwede na jud kong mamatay. Karon pwede na kong imong patyon. Meaning na ay lami nindot ka paminawon tungod kay si Simeon was expecting death. It's something that we have to learn also. That death is not something nga kinahanglang mahadlok ta, kundi death is something that we have to expect. Death is something that, if I may use the word, death is something that we have to be excited about. Nganong naingon man ko nga pwede ka ma-excite kung mamatay, kung ready ka. Di ba kung ready ka, marabang maingon nga, okay naman ko. Malipayo na akong kalag. Ready na ko. Fulfilled. Wala na ko ilaing gipangita. Wala na ko ilaing gihuna-huna din sa kalibutan. I am ready. This is what Saint Simeon actually experienced.
Now, let your servant go in peace. Ang kahayag niya nako, gikugos na ako ang kahayag, siya duol sa akong kasing-kasing, unsa pa may akong gipangita. Kunang akong kahayag, nag-iwag na ako. Kunang akong dalan, limpyo o galamdag akong dalan, mangita pa ba kong ngit-ngit? So yung ingon, now Master, let your servant go in peace, and let me go now. Your promise is, makakita ko kahayag, muadto na ko nimo. No? And this is what we should be also expecting in our lives. Dili ta angay mahadlok aning gitawag og kamatayon kay kahayag bi adi ay mutong niingon tong usa nga unsa man kanang niyang pader ganahan na jud kong moadto. Kasi sakit ba kay magpa-anoint. Pagsulod na ako sa nga, pader ganahan na jud kong moadto. Kay galingi-lingi ko naman ang iyang mga anak. Di ko kasulti. Kaya kami na itong duha ako, dito inon, ay di, lakaw na. Diba? Lami ka gisulti din, ngano kuno nga magkawili-wili ta aning kinabuhi. Nagiingon diri no? Nga ang tao kuno, men pass their lives in enjoyment. Nagtuo magutang na enjoy test kalibutan. Na-enjoy man good pa din noon. Pero I'm gonna tell you, ang enjoyment nato din lumalabay ra. Bantay mo, no, manawag din hikalitra, nga bisag gamisa ta, samok. Wala na po datong ang kalipay, di ba? Mo ni atong pagtuo niya. Malipayon kita din sa kalibutan diha sa gugma og affection sa atong mga membro sa pamilya. Mo nang mawilit ta, mamatay ta, mag-uot ta mahibilin, maunsa ni sila. Ay ada, ang mahibilin. No? Unsa pa manggoy kuan kun moingon ng Ginoong dali na di man ingon sa Ginoo, come to me and I will refresh you, those who are weary and are overburdened, dali na. Pero dili siya, ganahan kong moana nimo Lord, ganahan ko kay I want to be with you in heaven. Pero unya ra. Pwede ra man na mahangyo ka, pero siguro alang nga paghangyo nimo kanang mga imong paghangyo extension sa imong kinabuhi, galakaw kag eksakto kay mo extend ka nga wala ka maglakaw eksakto, ang ending unya nagiingna na gani kasi Ginoong dali na unya ikaw pa may ayaw siya Lord, madungan siya ako. Siguro alang nga pag-abot yun yung taknaa, ato ka padulong dito. Otherwise, na yun ang Ginoo nga dali na unta, pero ganahan kang di pa. Wala na sultir ako. No? Unya, muna hinungdan ko no nga dili ta ni. Imbis maingon ta nga, Lord, let your servant go in peace. Ang atong isulti ko no, mato dire, ingon siya nga, Lord, let thy creature enjoy the goods of the earth. Mo man ito tagay kog taas nga kinabuhi, etc. Nya, grant unto me still many days with my family, relation, and friends. And then, ang atong pag-ampo is, Lord, let me taste still longer the joys of the earth. Wala ko mag-ingon nga ayaw nagpangayua. Nag-ingon ko pangayuan na. Pero pag-abot sa punto nga moadto na ka, ay nagkawili. Kaya nangayo naman kaini. Ngayon na kaini nga, malipayon akong kinabuhi. Adi, o panahon nang maabot, maingon na po ka nga, Lord, let your servant go in peace. I'd like to end with 3 more notes on Candlemas. Do na kuno katulo ka period sa atong kinabuhi nga ang candle is very significant. The first one is our entry into the world through the sacrament of baptism. Ang candle sa baptism is our light to enter into the world. The second is the candle that we bring during the time when we receive the first Holy Communion. And this candle lights our path in the journey towards eternity. So nisulod ta with the candle, with the light, who is Christ. We walk through the journey with Christ as our light. Ang third candle is when the soul already is about to go forth and meet the judge of the living and the dead. Kabantay mo kanang naay mamatay, iniglabang ninyo, asa na pidang namatay? Pangitaran ng kandol, dako kay ng kandol diha. Dako kay kahayag nga kandol, mo na siya ang kinatapusang kandol nga mag-iwag sa atong panaw gikan niining kinabuhi
dito sa kahayag nga wala nay pagkapalong. Kung kana atong buhaton, aw, mga to na niya tapuhon. Atong